Kaya ako natutuwa ako, mga bossing, sa administrasyong, Marcos, 'no. Bakit po? Alam naman po natin, hindi natin itatanggi mga kababayan na nung panahon ng eleksyon, yung mga mainstream media, sorry, sa mga mainstream media pero bias kayo nung panahon na yon. At nandiyan yung SMNI, 'di ba? Although bayad ng administrasyong Marcos ang SMNI, mga kababayan, malaki pa din po masasabi nating naitulong 'no, ng SMNI, ng kampo ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Kaya lang po bakit po natutuwa si Mark Ramos, kasi po dito natin nalalaman, dito natin napapatunayan na ang ating presidente, hindi nagbabayad ng utang na loob. Tama po ba ako, mali? Hindi nagbabayad ng utang na loob. Hindi ko tignan niyo naman po yung isang senador natin, 'no? Ramdam na ramdam ng mamamayang Pilipino. Ay sabi, "Huy uncle, 'di bayad ng Marcos Camp ang SMNI." Hindi pala bayad. Oh, ayan, oh. Kinorek tayo agad nung ano natin, noong, Team MR, mga kababayan. So, hindi daw bayad. So, ngayon mga kababayan, tingnan niyo po, merong mga ibang senador na halos akala mo sila na yung lawyer ni Pastor Kibuloy, eh. Halos, ramdam natin na sila na yung nagtatanggol kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, eh. 'Di ba? Bakit po? Eh, nung panahon ng sila ay tumatakbo pa lang, ramdam po natin at alam natin at sinabi mismo po nila, 'no? Sinabi po mismo nila na, "Si pastor pinapahiram ako ng helicopter, si pastor binigyan ako o ang SMNI binigyan ako ng ere sa SMNI para madinig." So 'pag pinagtagni-tagni at pinagsama-sama mo yun, mga bossing, ay saglit, bayad utang yata, ano? Dito, mga kababayan, ang Marcos, o yan, natulungan ng SMNI. Pero hindi po ibig sabihin na, tinulungan niyo ako, okey, ano man mangyari sa inyo, sagot ko kayo. Walang gano'n. Kaya nga po galit na galit sila, eh, 'no? Kaya po G na G sila, mga kababayan. Kasi, alam niyo yung sinasabi nila? Nung panahon na nangangampanya ganito, SMNI nandiyan para sa'yo. Pero bakit ganito? Hinahayaan mo lang yung mga bumabatikos kay Pastor Kibuloy, 'no, na batikusin, 'di ba? Anong sagot ng presidente? Wala, harapin niya, 'no? Yun po ang isang magandang leader, mga bossing. Gano'n po ang isang magandang leader, mga kababayan, 'no? Pasensya na, oo, tinulungan niyo ako, pero merong mga nagrereklamong mga tao na nagsasabi na sila ay naargabyado, na sila ay ano daw, namolestya, kailangan natin pakinggan 'yun, 'no? Kailangan natin pakinggan 'yun. Hindi puwede na porket tinulungan niyo ako nung eleksyon, eh, haharang ako diyan, kokontra ako diyan. Mali po 'yun. At dito po, mga kababayan, 'no, eto, pumunta tayo dito sa nakikita kong siguro mga susunod na eleksyon. Maaari po na marami sa atin dito na nasa live stream, mga bossing, 'no, maaari po na yung iba dito ay tumanggi, yung iba ay hindi sumang-ayon sa'kin. Pero sa nakikita ko, mga kababayan, ano, ayan, nakikita niyo yung number 2 na topic? Siguro sa susunod na mga eleksyon, mag-uumpisa ulit tangkilikin ng, mamamayang Pilipino, 'no, yung mga Liberal Party, ano, yung mga LP, mga kababayan. Hindi po ako dilawan, pero kung i-a-analyze niyo po yung mga pangyayari ngayon, yung mga alam niyo yung mga ano, mga PBBM, supporter na mga vloggers, na-start po nilang na ma-appreciate si Senator Trillanes. Nauumpisahan nilang, kumbaga nagsha-shine ulit. Si Senator Trillanes, nagsha-shine ulit etong si Riza Ontiveros. Although, 'no, although hindi, oh, ano 'to, sabi ni Cutie Boy, ganda ng pangalan.
nakasahod ka na kahit tambaloslos. Sa nakikita ko lang po mga kababayan, um, dito po sa political vlogging, alam niyo naman po araw-araw po kaming nakatutok 'no, sa politika mga kababayan. So ngayon mga kababayan, yung mga PBBM supporters, yung mga PBBM vloggers unti-unti pong, naliliwanagan kila Senator Trillanes, 'no? Unti-unti pong medyo nagsa-shine para sa amin sila Senator Risa Hontiveros. Although alam natin hindi lahat ng dilawan, ay makakapasok kung sakali. Pero po ito ang nakikita ko. Kasi si Senator Trillanes parang hindi na yata tatakbo sa pagka-senador, eh. Pero baka maiba po, 'no? Baka maiba po ang ihip ng hangin o maiba yung maging desisyon niya. Kasi ang iniisip niya is tumakbo doon sa Caloocan, kumbaga lokal, 'no, hindi nasyonal. So ngayon mga kababayan, sa nagiging galawan ng mga DDS, 'no, sila Harry Roque, kung sino-sino pa, sila, o yung iba yung mga pumirma para hindi mai-contempt si Pastor Kibuloy, nakikita at natatandaan ng taong bayan 'yan. 'Di ba? So sabi ko, kinita ko na yung mga bago o makabagong, didiretso sa inidoro, 'no po? Kasi kung pagbabatayan niyo po yung dalawa, mga kababayan, sasabihin mo, "Akala ko talaga itong mga pinklawans, dilawans na 'to is talagang habang buhay ng magiging kontra sa ating pangulo." Narinig niyo po ba sila ngayon na bumabatikos? Hindi po, ang bagkus sinabi pa ni Senator Trillanes, maganda yung nakikita naming ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At sisiguraduhin namin, kasama ang Magdalo, na kami po, sisiguraduhin namin na matatapos po ang termino ni PBBM. So nakakatuwa mga kababayan, 'no, na yung dati na talagang, alam natin na kalaban na talagang, mga kumbaga asaran to the max nung eleksyon, eh, 'no? Eto palang mga 'to kapag nakita nila talaga na maayos yung presidente at maganda ang pagpapatakbo sa bansa, hindi sila kokontra, hindi sila aano. Nagkamali ako dun sa mga vlog ko na yun, sabi ko dati, etong mga 'to kapagka etong mga 'to kahit na anong gawin ni PBBM basta makakontra lang, eh, kokontra, eh. So ngayon mga boss, okey naman po pala sila, 'no? Pero sa side ng mga DDS, ang taong bayan, tinatandaan sila isa-isa mga kababayan. Tinatandaan po sila mga kababayan. Kaya sabi ko nga, eh, kinita ko dito, sa mga susunod na eleksyon, merong mga hindi lahat ng Liberal Party, hindi lahat ng dilawan, pero may mga makakapasok na dilawan po mga kababayan. Merong mga makakapasok na dilawan, mga bossing. Ano? Yun lang po, eh, sa'kin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat tayo, eh, mag-a-agree sa sinasabi ni Mark Ramos, hindi lahat tayo, eh, mag-o-okey sa sinasabi ni Mark Ramos. Pero 'no, if ever na tumakbo itong si Trillanes mga kababayan at nagtuloy-tuloy yung ganyang attitude nila, Risa Hontiveros kung 2028 posible makapasok, 'no? Kasi na ano nakikita, eh, at napapag-aralan ng taong bayan yung kilos nila, eh, 'di ba? Napag-aaralan po. Kaya ngayon tumatatak sa isipan ng taong bayan. Sir Jordan, may mga nagsasabi dito sa ating comment section na ayan, oh, "Boss, pinirmahan ni Zubiri ang arrest order, now lang." Paki-check nga po, Sir Jordan. Tita Katie, pakisabi po kay Sir Jordan paki-check, yung ano, yung pinirmahan ngayon lang po. Napirmahan na ni Migs ang warrant of arrest. Saglit nga, hanapin ko. Kailangan po kasi talaga 'yan mga kababayan agad-agad, eh, hindi po ubra yung ano, yung papa-next week pa kasi yung naging, dahilan nila napaka-ano, hina po, 'no? Napakahina po.
Sabi ni Republika ng Bagong Pilipinas, ayan, "Tunay na dilawan na mabahong pagkatao ay dilawang Maodigs," sabi. Sigurado papasok si Trillanes kung papasok, kung tatakbo, sa Senado, ano. Kung mapapasuko ni Risa si Pastor Cano, baka makuha ang trust ng PBBM supporter. Yan lang naman po yun mga kababayan, eh, ano. Dun sa pagpapasuko, kasi kung sila, magtago na naman, 'no, hindi nila sundin yung batas, ang importante po, kumbaga parang, eto kagaya po nito, yung confirm na pirmahan na yung arrest warrant. Kumbaga diyan pa lang po, 'no, diyan pa lang po, nangangamoy panalo po si Risa Ontiveros, mga bossing. Sabi ni Ate Cheryl, "I lose control baka ihagis ko sa kanal ang muset na Hayaan niyo lang po 'yan, ano. Oh, 'yan good news, oh. Sige okey lang miski ano na, kasi madami ng nagsasabi na napirmahan na nga po, 'di ba, mga kababayan. Diyan pa lang po nangangamoy na, um, yung kumbaga naisusulong ni Senadora Risa Hontiveros, 'no, yung ano, yung, kagustuhan ng taong bayan, mga bossing.